Ayun. Sa mga bossing, dumako ho tayo dito. Ano po, dumako tayo doon sa napanood kong hearing po diyan sa Kongreso, mga kababayan. Isa po sa nagsalita, mga bossing, ano, yung ina ng biktima at isa din po sa nagsalita yung asawa ng biktima. Na kung makita nyo ho, mga kababayan, yung kanilang pagtangis at pag-iyak, mga bossing, dahil sila po ay nabiktima, no? Nitong grabe, madugong laban kontra droga. Isa lang po ang talagang tumatak sa aking isipan, mga kababayan. Isa lang ang tumatak sa aking isipan. Which is ako ay naniniwala ho, mga bossing. Ano? Hindi droga ang naubos. Tao ang naubos, mga kababayan. Biruin mo, ilang tao yon, mga kababayan. Parang mass killing na ho ang nangyari. Ano po? Kung talagang may lumabag sa ganyan, grabe naman. Biruin mo, no? Makita mo yung asawa mo. Yung iba pa daw ho doon, mga bossing, ha? Yung iba pa daw ho doon. Wala lang. Kumbaga, siguro naisipan, nakita nila, papayat-payat to, ah. O tirik ang mata nito, ah. Niyari na, ganun. Grabe naman talaga. Kung papanoorin nyo ho, mga kababayan, tingnan nyo din yung vlog ni Attorney Chel Jokno, mga kababayan. Talagang mapapaisip ka eh. Mapapaisip ka. Dati ako ho, mga bossing chief amo, sir. Sabi ko pa, okay lang, sige, bahala sila eh. Gusto nilang ganyan eh. Yung pala, yung laban nila kontra droga, mga kababayan, halos wala nang basihan ho. Kumbaga, kung totoo yung sinasabing may quota system, yun na lang ang sinusunod. Kailangan makakota. Grabe. Kailangan makakota upang sa ganun, hindi mapagalitan o baka may reward. Iba. Sabi ni Spinks 21 Gaming, 3 days pa lang mula nung nag-declare si Baste, 7 agad ang tegi. Correct. Ka-Eduk, shout out Idol Mark from Paete, Laguna. Magandang gabi sa inyong lahat. O yun, mga kababayan, biruin niyo po yun. Yung sila Kian de los Santos, ayan po. Tingin ko itong hearing na ito, mga kababayan, tatagal pa ito. Pero maaari at posible na madagdag ho ito, mga kababayan, doon sa pag-iimbestiga. No, makakuha ang International Criminal Court, mga bossing, ng dagdag ebidensya para sila ay talagang maserban ng warrant of arrest. Malapit yan. Ngayong buwan nag-uumpisa yan, mga bossing. Ngayong buwan nag-uumpisa yan, mga kababayan. Kaya nga no, ang panawagan din natin, sana mismong ipatawag na din yung mismong nag-utos. Ipatawag niya diyan sa Kongreso yung mismong nag-utos para magkaalaman na ho, mga kababayan. Ano? Wag nang yung, irespeto natin kasi ganito, ganyan. Madami hong buhay na nawala, mga kababayan. Madami hong buhay na nawala, no? Na dapat managot kung merong dapat managot. Mga mahihirap na tao, yung mga tinegi nila, no? Laging ng laban at kalibre 38 yung ebidensya na sinasabi. Baka pare-parehas lang ho yun. Biruin mo, eto pa ha, mga bossing. Yung nag-autopsy daw ho, doon sa bangkay nung asawa nung biktima, mga kababayan, kumbaga, yung nag-autopsy daw, ang linalagay lang, wala, na baril, ganito, ganyan. Mabuti po't mabuti, tinawagan daw po sila ng human rights, mga kababayan, para i-autopsy daw ho, mga bossing, yung kanyang mister. Doon sa unang autopsya, mga kababayan, ang lagay lang, nabaril lang, okay na yun, wala na. Nung in-autopsy daw po, mga bossing, no, sa pangunguna yata ni Doktora Raquel Portun,
merong nakitang mga kumbaga mga blood clot sa ulo, merong mga nakitang yung mga panto-torture ho, mga kababayan. Yung mga pagpapahirap ho, mga kababayan, doon sa taong yun. Oh, grabe ho, mga kababayan. Parang baboy ang turing sa tao. True, lalo na nung umupo si Duterte, tegi dito, tegi doon, tapos sasabihin nanlaban. Lahat nanlaban, eh, 'no? Karamihan nanlaban ho, eh. Oh, mamayang umaga ho, mga kababayan, umaga diyan sa Pilipinas, mas lalaliman pa po natin, 'no, itong, vlog na ito, mga bossing. Eh, kasi dapat hindi ako magba-vlog ngayon, sabi ko, "Oh, sige, dadaanan ko lang ito." Sisimple at tatanggapin natin yung hamon nila, 'no? Ilagay natin yung ano, yung hamon nung Duterte Boys. Oh, ilagay natin yung petsa, yung lugar, bandang August ha. Baka ilagay niyo naman wala pa ako diyan sa Pilipinas. Petsa, lugar, oh, kung saan kailangan hindi, wag nang octagon ring pa baka sabihin nila, eh, wala kaming mahanap na gano'n. Kahit saan puwede. Oh, ubra tayo diyan, walang gloves, magpipirmahan. Pirmahan kung ano man mangyari sa isa't isa sa atin, walang pananagutan yung kalaban, oh, 'yan. Ganyan lang naman, 'di ho ba? Tapos dadating kami diyan sa lugar. Siyempre dadating din sila para ano, para patas. Tinatanggap ko yung hamon ninyo, 'no? Ubra sa akin 'yan. Hindi ako nagdahilan na, "Uy, gwapo-gwapo ko, eh, tapos lalaban ako walang itsura. Ngangit yung kalaban ko, ngangit nga, ngangit." Walang gano'n, okey? So, sana makarating 'to sa inyo, tapos i-set natin. Walang gloves, hindi yung boxing lang, hindi yung kickboxing lang, walang rules, MMA style tayo. Ayan, okey? Walang gloves, puwedeng sumiko, puwedeng tumuhod, puwedeng sumipa, at dagdag ko na din, 'pag kada isang tama mo sa mukha ko, may 1,000 ka, pero kailangan 'no, ang magiging hatol ikaw yung panalo. 'Pag hindi ikaw yung panalo, natamaan mo ko, siyempre walang 1,000 yun, talo ka, eh. Muli po, maraming salamat mga kababayan. Oh, parating niyo na lang dun sa ngangit na tinatanggap ko 'yan. Oh, paratingin niyo na lang po na na lalaban tayo, okey. Naku po Mark, sayang mukha mo, matatabi sa 4 na M. Anyway mga bossing, maraming salamat po and God bless sa ating lahat.